Sa araw na iyon, puno ng ingay at halakhakan ang bakuran ng malaking bahay sa Antipolo. May mga banderitas na makukulay, mahahabang mesa na puno ng handa, at musikang paulit-ulit na nagpapaalala na ito raw ay isang masayang salu-salo ng pamilya. Pero para sa isang babae, ang araw na iyon ay hindi kailanman naging masaya. Ang pangalan niya ay Liana Maisoriano. 34 na taong gulang, tahimik magsalita, simple manamit, at palaging nasa likod lang, literal at simboliko, ng sariling pamilya. Siya ang asawa ni Marco Villanueva, ang bunso sa 3 magkakapatid na Villanueva. Si Marco ay mabait, masipag, pero lumaki sa ilalim ng anino ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang ina. Ang biyena ni Liana ay si Donna Celestina Villanueva. 60 taong gulang, matapang ang boses, matalas ang dila, at kilala sa kanilang angkan bilang haligi ng pamilya. Siya ang may kontrol sa lahat, sa desisyon, sa pera, at kahit sa tingin niya ay sa mga buhay ng kanyang mga anak at manugang. At nariyan din si Althea Villanueva, ang panganay na kapatid ni Marco, palaging nakaayos, palaging may opinyon, at palaging may nasasabi kay Liana, kahit hindi tinatanong. Ang handaan ay para raw sa kaarawan ni Donna Celestina. Isang okasyon na dapat sana'y puno ng pasasalamat at pagkilala. Ngunit para kay Liana, isa itong paalala kung gaano siya kababa sa mata ng pamilyang pinakasalan niya. Habang abala ang lahat sa pagkuha ng pagkain, tahimik na nakaupo si Liana sa isang sulok, hawak ang maliit na plato. Hindi siya sumabay agad sa pila. Sanay na siya. Sanay na laging huli, sanay na hindi napapansin. Marco, tawag ni Donna Celestina, malakas at malinaw. Halika rito, anak. Ikaw muna ang kumuha. Mainit pa ang lechon. Tumayo si Marco, bahagyang nag-alinlangan at tumingin kay Liana. Umiti lang siya, pilit at tumango. Sige, sabi niya, halos pabulong. Lumipas ang ilang minuto. Nakabalik si Marco na may dalang plato, puno ng pagkain. Umupo siya sa tabi ni Liana. Kain ka na, mahina niyang sabi. Bago pa man maisubo ni Liana ang unang subo, may malakas na tunog ng palad na tumama sa mesa. Hoy, sigaw ni Donna Celestina. Hindi ka pa kumakain, Marco. Ikaw muna. Siya, saka na. Tumigil ang oras para kay Liana. Ramdam niya ang mga matang biglang napatingin sa kanya, may ilan na nagulat, may ilan na parang sanay na sa ganitong eksena. Naik, mahinang sabi ni Marco, sabay naman po kami. Sumunod ka, putol ni Donna Celestina. Hindi ka dapat nagpapalipas ng gutom dahil lang sa ibang tao. Ibang tao. Parang may humigpit sa dibdib ni Liana. Hindi siya umimik. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kutsara, itinulak palayo ang plato. Okay lang, mahina niyang sabi kay Marco. Busog pa ako. Pero ang totoo, nilunok niya ang hiya, ang sakit, at ang tanong na matagal nang sumisiksik sa isip niya, kailan ba niya mararamdaman na bahagi siya ng pamilyang ito? Habang nagpapatuloy ang handaan, narinig niya ang mga bulungan. Siya ba yung asawa? Parang hindi bagay. Hindi yata mayaman. Kaya siguro tahimik lang. Walang lumapit. Walang nagtanong kung okay lang siya. Para siyang multong dumaan lang sa eksenang hindi naman talaga para sa kanya. At kung sa puntong ito ay may nakikinig na nakakaramdam na rin ng pagiging hindi sapat sa sariling pamilya o sa pamilyang pinasukan, sandali lang, samahan mo kami. Kung may bahagi ng kwentong ito ang tumatama sa'yo, i-like mo ito. E-share mo kung may kakilala kang kailangang marinig na minsan, ang katahimikan ay may hangganan. At mag-subscribe ka, dahil ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa isang handaan, ito ay tungkol sa isang babaeng tahimik na hinusgahan, at sa isang desisyong magpapayanig sa lahat ng akala nilang may kontrol sila. Pagkatapos ng handaan, naglinis si Liana ng kusa. Kahit walang nagsabi. Inipon niya ang mga plato, pinunasan ang mesa, at tahimik na umuwi kasama si Marco. Sa loob ng sasakyan, walang nagsasalita. Hanggang sa tuluyan na niyang binasag ang katahimikan. Marco, mahina niyang sabi, pero matatag ang tono. Hanggang kailan ganito? Napabuntong hininga si Marco. Pasensya na, Liana. Alam mo naman si Mama di. Tumango si Liana. Alam ko. At alam ko rin kung ano ang halaga ko sa bahay na iyon. Tahimik silang pumasok sa bahay, isang 2 palapag na bahay sa Quezon City.
Tahimik, malinis, at ang totoo sa papel nakapangalan kay Liana. Minana niya iyon sa kanyang ama bago ito pumanaw. 15 milyong piso ang halaga, isang bagay na hindi niya ipinagyabang, hindi niya ipinanghawak, at lalong hindi niya ipinanglaban. Hanggang sa gabing iyon. Habang nakahiga si Liana, nakatitig sa kisame, malinaw ang isang bagay sa isip niya. Hindi na siya mananahimik. At sa mga susunod na araw, isang desisyon ang unti-unting hubog, isang desisyong magbubukas ng mga mata, magpapayanig ng mga boses, at magdudulot ng panik sa mga taong akala ay kaya siyang maliitin magpakailanman. Kinabukasan, maagang nagising si Liana. Tahimik pa ang buong bahay. Si Marco ay mahimbing pang natutulog, pagod mula sa mahabang araw at bigat ng konsensyang pilit niyang tinatakasan. Umupo si Liana sa gilid ng kama, hawak ang cellphone, at ilang segundo siyang nakatitig sa screen bago tuluyang nagdesisyon. Hindi siya umiiyak. Wala na ring panginginig ang kamay niya. Para bang matagal nang naghanda ang puso niya para sa sandaling ito. Tumawag siya sa isang real estate agent, si Rina Delgado, dating kaklase niya sa kolehiyo. Rina, kalmado niyang sabi nang sagutin ang tawag, ibebenta ko ang bahay. Nagkaroon ng maikling katahimikan sa kabilang linya. Liana, sigurado ka ba? Alam mong premium location yan. Sagot niya. Gusto kong simulan agad. 15 million. Firm. Hindi na nagtanong pa si Rina. Sanay siya sa boses na desidido. Aayusin ko ang papers. May bayar na akong naiisip. Pagkatapos ng tawag, tumayo si Liana at nagluto ng almusal. Gaya ng dati. Parang walang nagbago. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang iyon na ang unang hakbang palabas sa aninong matagal siyang kinulong. Nang magising si Marco, sinalubong siya ng tahimik na umaga at kape sa mesa. Kain na, sabi ni Liana. Umupo si Marco, may kaba sa dibdib. Liana, tungkol kahapon. Wag na, putol niya, hindi galit, hindi rin malamig. Pagod lang ako. Pero ang totoo, hindi pagod ang nararamdaman niya. Maliwanag ang isip niya, mas malinaw kaysa kailanman. Makalipas ang 3 araw, nagsimula nang dumating ang mga prospective buyers. May mga tumitingin, may nagtatanong, may humahanga sa bahay. Hindi alam ni Marco kung ano ang nangyayari. Hanggang sa isang hapon, nadatnan niyang may i-sale sign sa harap ng bahay. Nanlaki ang mata niya. Liana, anong ibig sabihin nito? Tahimik na tumingin si Liana sa kanya. Ibinenta ko na ang bahay. Parang may humigop ng hangin sa dibdib ni Marco. Ano? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit? Tanong ni Liana, diretso ang tingin. Kapag ba ako'y nilalait sa harap ng buong pamilya mo, tinatanong mo ba ako kung okay lang ako? Hindi nakasagot si Marco. Kailan mo nilagdaan ang kontrata? Mahina niyang tanong. Kahapon, sagot ni Liana. May buyer na. Cash. Umupo si Marco, parang nawalan ng lakas. Liana, alam mo bang? Alam ko, putol niya. Alam kong kapag nalaman ito ng nanay mo, magagalit siya. Alam kong kapag nalaman ng pamilya mo, magpapanik sila. Dahil ang bahay na ito, akala nila, kanila rin. At hindi siya nagkamali. Kinagabihan, tumunog ang cellphone ni Marco. Si Donna Celestina. Zef din ginaririnig, sigaw nito kahit hindi pa nasasagot ng buo ang tawag. Totoo bang binibenta ninyo ang bahay? Tahimik lang si Marco. Hindi niya alam kung paano ipagtatanggol ang sarili. Kapal ng mukha ng asawa mo, patuloy ni Donna Celestina. Paano na kami kapag kailangan naming tumira dyan? Paano ang mga apo ko? Dahan-dahang inabot ni Liana ang cellphone at siya ang nagsalita. Magandang gabi po, Nay. Nagulat si Donna Celestina. Ikaw? Bakit ka? Kalmado ni Liana. Tutupo. Ibinenta ko ang bahay. Akin po ito. Minana ko sa tatay ko. At desisyon ko pong ibenta. Wala kang utang na loob, sigaw ng biyenan. Pinatira ka namin sa pamilya namin. Hindi po, mariing sagot ni Liana, ngunit hindi pa rin tumataas ang boses.
Pinatira ko po ang sarili ko. At sa loob ng maraming taon, tiniis ko ang mga salitang hindi ko po deserve. Tumahimik ang linya. Parang ngayon lang narinig ni Doña Celestina ang boses ni Liana na walang takot. Hindi po ako galit, dagdag niya. Pagod lang. At kailangan kong piliin ang sarili ko. Biglang naputol ang tawag. Kinabukasan, dumating si Althea sa bahay, hindi na nagpaalam. Diretso, galit at halatang nagpapanik. Liana, ano bang iniisip mo? Sigaw niya. Dahil sa'yo, nawawala sa amin ang lahat. Tahimik lang si Liana, nakaupo sa sala. Ano ang nawawala? Ang bahay. Ang seguridad. Ngumiti si Liana, unang beses na may tapang. Hindi kailanman naging sa inyo ang bahay. Natigilan si Althea. Hindi siya sanay na may sumasagot. At kung ang tingin ninyo sa akin ay walang halaga, dagdag ni Liana, huwag kayong matakot. Dahil hindi ko po kayo iiwan sa wala. Iiwan ko lang kayo sa katotohanan. Sa mga sumunod na araw, tuluyang nagkagulo ang pamilya Villanueva. Mga tawag, mensahe, pilit na pakikipag-usap. Pero matatag si Liana. Nilagdaan ang final deed of sale. Pumasok sa account niya ang 15 milyong piso. At sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng guilt. Si Marco, sa gitna ng lahat, tahimik na nakamasid. Unti-unti niyang nakikita ang bigat ng mga bagay na matagal niyang piniling hindi pansinin. At sa bawat sigaw ng kanyang ina, sa bawat reklamo ng kapatid, unti-unting bumibigat ang tanong sa dibdib niya. Kung hindi niya kayang ipagtanggol ang asawa niya ngayon, kailan pa? Hindi pa dito nagtatapos ang kwento. Dahil ang desisyong ginawa ni Liana ay hindi lang tungkol sa pera o bahay, ito ang simula ng isang pagbabagong hindi na kayang pigilan ng sinuman. Lumipas ang 1 linggo matapos tuluyang maisara ang bentahan ng bahay. Lumipat si Liana sa isang maliit, ngunit maaliwalas na apartment malapit sa kanyang opisina. Tahimik doon. Walang sigawan. Walang matang mapanghusga. Sa unang gabi niya roon, umupo siya sa sahig, nakasandal sa dingding, at doon lang siya umiyak, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa gaan ng pakiramdam na matagal niyang ipinagkait sa sarili. Samantala, sa bahay ng mga Villanueva, parang may nawalang pundasyon. Si Donna Celestina ay hindi mapakali. Palakad-lakad, reklamo ng reklamo, sinisisi si Liana sa lahat ng bagay, pero sa kauna-unahang pagkakataon, walang bahay na pwedeng balik-balikan, walang espasyong pwedeng angkinin. Kung pinakinggan mo lang ako noon, sumbat niya kay Marco isang gabi, hindi sana tayo napunta sa ganito. Tahimik lang si Marco. Nakaupo siya sa gilid ng mesa, hawak ang baso ng tubig, ngunit hindi umiinom. Sa loob ng maraming taon, iyon ang una niyang gabi na hindi agad sumang-ayon sa ina. Nay, maingat niyang sabi, bahay ni Liana iyon. Matagal na. Napatingin si Doña Celestina sa kanya, parang sinaksak sa dibdib. Ipinagtatanggol mo siya. Hindi, sagot ni Marco, mabigat ang boses. Inaamin ko lang ang katotohanan. At sa unang pagkakataon, si Doña Celestina ang walang naisagot. Kinabukasan, dinalaw ni Marco si Liana sa apartment. Hindi siya nagdala ng bulaklak. Wala ring drama. Tumayo lang siya sa pinto, halatang kinakabahan. Pwede ba tayong mag-usap, tanong niya. Tumango si Liana at pinapasok siya. Umupo sila sa maliit na sala. Walang dekorasyon, walang karangyaan, pero may katahimikang matagal nang hinahanap ni Liana. Hindi ko alam kung paano magsisimula, sabi ni Marco. Pero alam kong matagal na kitang binigo. Hindi sumagot si Liana. Hinayaan lang siyang magsalita. Akala ko kasi sapat na yung hindi kita sinasaktan, patuloy niya. Hindi ko naisip na pananakit din pala ang pananahimik. Napapikit si Liana. Hindi siya umiyak. Pero may kumirot. Hindi lang pananahimik, sagot niya sa wakas. Pagpili rin. At matagal mo akong hindi pinili. Tumango si Marco. Alam ko. At hindi ko hihilingin na patawarin mo ako agad. Pero gusto kong subukan kung papayag ka. Tumingin si Liana sa kanya. Hindi galit. Hindi rin umaasa. Subukan ang alin? Ang maging asawa mo, sagot ni Marco, nanginginig ang boses. Hindi anak ng nanay ko. Hindi kapatid ni Althea. Kundi asawa mo. Mahabang katahimikan ang sumunod.
Sa labas, may dumaan na jeep. May tumawag na bata. Tuloy ang mundo kahit nagbabago ang sa kanila. Huli na ba? Tanong ni Marco. Huminga ng malalim si Liana. Hindi ko alam, tapat niyang sagot. Pero sa unang pagkakataon, hindi ako natatakot na hindi kita sagutin. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nagbago ang galaw ni Marco. Hindi agad, hindi perpekto, pero may pagsisikap. Siya na ang humaharap sa mga tawag ng pamilya niya. Siya na ang nagsasabing tama na. At sa bawat beses na ginagawa niya iyon, may bahagyang gumagaan sa dibdib ni Liana, pero hindi pa rin siya bumabalik. Isang hapon, may dumating na mensahe si Liana mula sa real estate agent. Congrats ulit, sabi ng chat. Yes, by the way, may buyer na interesado rin sa lupa sa probinsya na minana mo. Kung gusto mo, pwede nating pag-usapan. Napangiti si Liana. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa ideya ng mga posibilidad. Sa gabing iyon, mag-isa siyang umupo sa balcony ng apartment, hawak ang kape. Sa malayo, kumikislap ang mga ilaw ng lungsod. Naalala niya ang handaan. Ang sampal. Ang katahimikan ng asawa niya noon. At ang sandaling pinili niyang hindi na maging tahimik. Hindi pala masama ang mawala, bulong niya sa sarili. Kung kapalit nito, makikita mo ang tunay na mukha ng mga tao. At habang patuloy na nag-aayos ng sarili niyang buhay si Liana, sa kabilang panig, unti-unti namang nauunawaan ni Marco ang bigat ng mga taong pinili niyang sundin noon, at ang halaga ng babaeng halos tuluyan na niyang nawala. Hindi pa tapos ang kwento. Dahil may darating pang isang pangyayari, isang desisyong maglalagay sa lahat sa huling pagsubok. Isang umaga, habang papasok si Liana sa trabaho, may tumawag mula sa ospital. Hindi agad nagsalita ang nasa linya, parang nag-aalinlangan kung paano sisimulan. Ma'am Liana Villanueva, tanong ng babae. Opo, sagot niya, biglang kinabahan. Na-admit po dito si Donna Celestina kagabi. Inatake po sa puso. Parang may biglang humigpit sa dibdib ni Liana. Sa kabila ng lahat, ng sampal, ng pangmamaliit, ng sakit, ina pa rin iyon ng asawa niya. At kahit gaano kasalimuot ang naging ugnayan nila, hindi niya magawang ipagwalang bahala ang balitang iyon. Hindi siya agad tumawag kay Marco. Hindi rin siya umiyak. Tahimik lang siyang naupo sa gilid ng kama, nakatingin sa sahig, tinatanong ang sarili kung ano ang nararapat gawin. Makalipas ang ilang minuto, sinuot niya ang jacket at lumabas ng apartment. Sa ospital, nadatnan niya si Marco sa labas ng Gusot ang damit, namumula ang mata. Nang makita siya, halata ang gulat at ginhawa. Salamat sa pagpunta, mahinang sabi ni Marco. Tumango si Liana. Kumusta siya? Stable na, sagot niya. Pero kailangan ng pahinga. At maraming babaguhin. Tahimik silang naupo sa magkatabing upuan. Walang sisihan. Walang sumbatan. Tanging bigat ng mga bagay na matagal nang hindi na pag-usapan. Makalipas ang ilang oras, pinayagan silang pumasok. Nakahiga si Donna Celestina, mahina, maputla. Nang makita si Liana, bahagyang kumurap ang mga mata niya, parang hindi sigurado kung totoo ang nakikita. Ikaw, paos niyang sabi. Opo, sagot ni Liana, mahinahon. Dumaan lang po ako. Hindi agad nagsalita si Donna Celestina. Tumingin siya sa kisame, sa kadahan-dahang huminga. Akala ko iiwan mo kami, bulong niya. Napatingin si Liana kay Marco, saka muling bumaling sa bienan. Hindi ko po kayo iniwan, sagot niya. Pinili ko lang po ang sarili ko. May luha sa gilid ng mata ni Donna Celestina. Hindi siya humingi ng tawad. Hindi rin siya nagmatigas. Sa halip, mahina niyang sinabi, masakit pala kapag wala ka ng kontrol. Isang katahimikan ang bumalot sa kwarto. Sa sandaling iyon, may isang bagay na tahimik na nagbago, hindi kapatawaran kundi pagkilala. Paglabas nila ng ospital, huminto si Marco sa parking lot. Liana, tawag niya. Kahit ano ang piliin mo, salamat sa ginawa mo ngayon. Umiti si Liana, pagod pero totoo. Hindi ko ginawa yon para sa inyo, sabi niya. Ginawa ko yon para sa sarili kong konsensya. Lumipas ang mga linggo. Unti-unting gumaling si Donna Celestina. Tahimik na rin ang mga intriga. Hindi na bumalik si Liana sa dating bahay, wala na iyon.
Ngunit nagsimula silang magkita ni Marco nang mas malinaw ang usapan, mas patas ang espasyo. Isang gabi, habang naglalakad sila sa isang maliit na parke, huminto si Marco. Kung sakaling, sabi niya, hindi mo napiliing bumalik bilang asawa ko, maintindihan ko. Tumingin si Liana sa kanya. Hindi na siya galit. Hindi na rin takot. Sa unang pagkakataon, sagot niya, pakiramdam ko, may pagpipilian talaga ako. At iyon ang pinakamahalaga. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay hindi ang magpapanik ang mga taong umapi sa'yo, kundi ang matutunan mong piliin ang sarili mo, kahit wala ng bahay na babalikan, kahit wala ng handa ang babawiin. Kung kailan at paano magtatapos ang kwento nila, iyon ang susunod nating haharapin. Lumipas pa ang mga araw, at ang tahimik na pagitan ni Liana at Marco ay hindi na puno ng takot o galit, kundi ng pag-iingat. Hindi sila nagmamadali. Hindi na nila hinahabol ang dating Eni. Ay ng buhay na pinilit lamang nilang panatilihin noon. Sa halip, unti-unti nilang binubuo ang sarili, hiwalay man o magkasama, na may mas malinaw na hangganan at mas matibay na paninindigan. Si Liana ay bumalik sa dati niyang trabaho bilang interior consultant, ngunit ngayon ay may sariling maliit na firm. Ginamit niya ang natitirang bahagi ng pera mula sa 15 na bentahan ng bahay, hindi para magpasikat, kundi para magtayo ng pundasyon, para sa sarili niyang kalayaan. Hindi na siya ang babaeng tahimik na umuupo sa gilid ng mesa tuwing may handaan. Siya na ngayon ang babaeng marunong tumayo, magsalita, at umalis kapag hindi na tama ang pagtrato. Sa kabilang banda, si Marco ay naharap sa sarili niyang pagkukulang. Hindi madali ang pagharap sa katotohanan sa katahimikan niya noon, naging kasabwat siya ng pananakit na dinanas ni Liana. Ilang beses niyang binalikan ang eksena sa handaan, ang sampal, ang tingin ng mga bisita, ang sarili niyang hindi pagkilos. At sa bawat pagbabalik, mas tumitindi ang pagsisisi. Isang gabi, naglakas loob siyang puntahan si Liana sa bagong opisina nito. Hindi siya nagdala ng bulaklak o mamahaling regalo. Tanging katapatan lang. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako agad, sabi ni Marco, nakatayo sa pintuan. Gusto ko lang sabihin na mali ako. At handa akong magbago kahit hindi na para sa atin. Tahimik si Liana. Matagal niyang tinitigan ang lalaking minsan niyang minahal ng buo. Sa wakas, nagsalita siya. Ang pinakamahirap na desisyon, sabi niya, ay ang piliin ang sarili mo kahit mahal mo pa ang isang tao. Hindi niya isinara ang pinto. Hindi rin niya ito tuluyang binuksan. Iniwan niya ito roon, isang paalala na ang tiwala ay hindi basta-basta ibinabalik, ngunit maaaring muling buin kung may sapat na oras at tunay na pagbabago. Samantala, ang pamilya ni Marco, lalo na ang biyena na minsang nanampal kay Liana, ay tuluyang naglaho sa eksena. Hindi dahil pinalaya sila, kundi dahil hindi na sila pinayagang muling kontrolin ang buhay ng iba. Ang kapangyarihang akala nila ihawak nila ay nawala kasabay ng bahay na ibinenta, at ng respeto na tuluyang nawala sa kanila. Sa huli, hindi pera ang tunay na dahilan ng panik nila. Hindi ang 15 ang nagpagulo sa mundo nila. Kundi ang katotohanang ang babaeng minamaliit nila ay marunong palang tumindig, magdesisyon at umalis nang walang paalam. At doon nagtatapos ang kwentong ito. Hindi sa sigawan, hindi sa ganti, kundi sa tahimik na tagumpay ng isang babaeng piniling pahalagahan ang sarili. Dahil minsan, ang pinakamalakas na sagot sa pangmamaliit ay ang tahimik na pag-alis na may dignidad. Tahimik ang gabi nang umalis si Marco sa opisina ni Liana. Walang sigaw. Walang luha. Tanging bigat ng mga salitang hindi na niya mababawi. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, natutunan niyang ang pagkawala ay hindi palaging biglaan, minsan, dumarating ito dahan-dahan, habang pinipili mong manahimik. Lumipas ang mga buwan. Hindi na muling bumalik si Liana sa bahay na minsang pinagmulan ng lahat ng sakit. Sa halip, lumipat siya sa isang maliit, ngunit maliwanag na apartment malapit sa kanyang opisina. Doon, sa bawat umaga, nagkakape siya sa harap ng bintana habang pinagmamasdan ang lungsod na tila unang beses pa lang niyang tunay na nakikita, walang takot, walang pag-aalinlangan. Unti-unting lumago ang kanyang negosyo. Dumami ang kliyente, hindi dahil sa pangalan ng dating asawa, kundi dahil sa reputasyong binuo niya mismo. May mga gabing pagod siya, may mga araw na mag-isa, pero sa bawat sandali, dama niya ang isang bagay na matagal niyang hinanap, kapayapaan.
Samantala, si Marco ay dumaan sa sarili niyang pagbabago. Lumayo siya sa pamilya niya. Hindi bilang parusa, kundi bilang pagpili. Sa bawat tawag ng kanyang ina na puno ng sumbat at galit, pinili niyang huwag sumagot. Sa bawat paalala ng nakaraan, pinili niyang harapin ang katotohanang matagal niyang tinakbuhan. Isang araw, may dumating na imbitasyon si Liana, isang event na siya mismo ang magdidisenyo. Isang malaking corporate gathering. At sa listahan ng mga bisita, nakita niya ang isang pamilyar na pangalan, Marco. Hindi siya kinabahan. Hindi rin siya natuwa. Tinanggap lang niya ang katotohanang minsan, kailangan mong harapin ang nakaraan hindi para balikan ito, kundi para tuluyan mo itong mapakawalan. Sa gabi ng event, nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng bulwagan. Walang yakap. Walang pag-uusap agad. Tanging isang tango, isang tahimik na pagkilala sa lahat ng pinagdaanan. Lumapit si Marco makalipas ang ilang sandali. Mukhang masaya ka na, sabi niya, walang halong panghihinayang, puro paggalang. Mas payapa, sagot ni Liana. Magkaiba yon. Ngumiti si Marco. Salamat dahil pinili mong maging matapang. Hindi na sila nag-usap pa. Hindi na kailangan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na mabigat, isa na lang itong paalala na may mga kwentong hindi na kailangang ituloy para magkaroon ng saysay. At habang nagpapatuloy ang gabi, sa ilalim ng mga ilaw na minsang naging saksi sa kahihiyan, may isang babaeng nakatayo ng tuwid, hindi dahil may napatunayan siya sa iba, kundi dahil sa wakas, napatunayan niya ang sarili niya sa sarili niya. Huminga ng malalim si Liana habang nakatayo sa gitna ng bulwagan, pinapanood ang mga taong masayang nag-uusap, nagtatawanan at humahanga sa event na siya mismo ang nagplano mula simula hanggang dulo. Sa bawat ilaw na kumikislap, sa bawat palakpak na naririnig niya, parang unti-unting nabubura ang mga alaala ng panahong tinrato siya na parang wala lang, isang anino sa sariling tahanan. Habang papalapit ang pagtatapos ng programa, inanyayahan si Liana sa entablado bilang pangunahing organizer. Tumayo siya roon, hawak ang mikropono, at sa sandaling iyon, bumalik sa isip niya ang unang handaan kung saan siya pinahiya. Ang hapag na puno ng pagkain pero walang espasyong para sa kanya. Ang palad ng biyena na tumama sa kanyang pisngi. Ang katahimikan ng asawang piniling kumain kaysa ipagtanggol siya. Ngunit ngayon, iba na ang eksena. Maraming salamat po, panimula niya, malinaw at matatag ang boses. Ang event na ito ay bunga ng tiwala, tiwala sa sarili, at tiwala na kahit gaano ka ibaba ng ibang tao, may kakayahan kang tumayo muli. May ilan sa mga bisita ang hindi alam ang pinanggalingan ng kanyang mga salita, pero ramdam nila ang bigat at katotohanan nito. Sa dulo ng bulwagan, tahimik na nakikinig si Marco. Hindi na siya ang lalaking walang boses noon. Isa na lang siyang saksi sa pagbabagong hindi niya nagawang ipaglaban noon. Pagkatapos ng event, lumapit sa kanya ang ilang kababaihan, mga negosyante, empleyado, ina, na may kanya-kanyang kwento ng panlalait at pagmamaliit. Sa bawat pakikipagkamay ni Liana, parang may ipinapasa siyang lakas na minsan ding ipinagkait sa kanya. Sa mga sumunod na linggo, tuluyan nang naisara ang bentahan ng bahay. Ang halagang 15 milyon ay hindi lang naging puhunan sa negosyo ni Liana, kundi simbolo ng kanyang kalayaan. Nagpatayo siya ng isang maliit na foundation na tumutulong sa mga babaeng dumaan sa emotional at domestic abuse, hindi para ipagsigawan ang kanyang kwento, kundi para iparamdam sa iba na hindi sila nag-iisa. Samantala, ang pamilya ni Marco ay unti-unting naharap sa sariling konsensya. Ang biyenang minsang nanampal ay nawalan ng impluwensya sa mga kamag-anak. Ang mga salitang binitawan niya noon ay bumalik sa kanya sa anyo ng katahimikan, walang bumibisita, walang nakikinig. Hindi ito paghihiganti ni Liana, kundi natural na bunga ng mga ginawa nila. Isang hapon, habang inaayos ni Liana ang mga papeles sa opisina, may kumatok sa pinto. Pagbukas niya, nandoon si Marco, walang dala kundi isang sobre at mabigat na tingin. Hindi ako nandito para humingi ng tawad ulit, sabi niya. Alam kong kulang na iyon. Iniabot niya ang sobre. Sa loob, isang liham, formal na pagbitaw niya sa anumang karapatan sa dating bahay, at donasyon para sa foundation ni Liana. Hindi para gumaan ang loob ko, dagdag niya. Kundi para sa mga babaeng hindi ko kayang ipaglaban noon. Tahimik na tinanggap ni Liana ang sobre. Hindi na siya umiyak. Hindi na rin siya nagalit.
Ngumiti lang siya, isang ngiting hindi na humihingi ng pag-unawa, kundi nagbibigay ng pagpapatawad para sa sarili. Pag-alis ni Marco, umupo si Liana sa tabi ng bintana. Sa labas, abala ang mundo, mga taong nagmamadali, mga pangarap na hinahabol, mga sugat na pilit tinatakpan. Naalala niya ang sarili niya noon, nakaupo sa isang handaan, pilit nilulunok ang hiya at sakit. Ngayon, kaya na niyang tumayo at umalis sa kahit anong mesa na hindi siya iginagalang. Sa huling gabi ng taon, nagsara siya ng opisina ng maaga. Umuwi siya sa apartment na pinuno niya ng mga simpleng bagay, mga halaman, mga libro, mga litrato ng mga babaeng tinulungan niya. Nagluto siya ng hapunan para sa sarili. Walang sigawan. Walang nanunumbat. Walang kamay na mananakit. Habang kumakain siya, napangiti siya sa isang simpleng katotohanan, hindi pala kailangan ng ingranding paghihiganti para manalo sa buhay. Minsan, sapat na ang pag-alis. Sapat na ang pagpili sa sarili. Sapat na ang tapang na sabihin, hindi na ako babalik sa lugar kung saan ako ginawang walang halaga. At sa gabing iyon, sa katahimikan ng sariling tahanan, tuluyang isinara ni Liana ang kabanata ng kanyang buhay na puno ng pangmamaliit at binuksan ang panibagong yugto na siya mismo ang maihawak ng kwento. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share.